Tanong nga tayo. Draft is up. Medyo clueless ako dito pagdating sa mga herohan nito, especially Valinor. Kanina sinilip ko parang mga classic naman. Mga ano kasi to Turkish. Ito na. Eh. Ito na yan. Teka Buisit na pala kaya. Ayun na, si Kachiliki. Si Stamp. Nakalimutan ko na naman tuloy lahat ng pangalan ng spell niya. Kaya nga. Pero effect, parang sobrang kabisado ko na. Yung madali lang. Yung Madali lang. Yung kailangan magaling ka mag-auto-jam. Madali lang naman yung mga skill yan. Kaya nga parang ang bilis lang din niyang naipasok sa Captain's Mode. Yes. Hindi siya yung sobrang daya. imbalance, anything. Hindi pa lang siguro natin nakikita na ginagamit kasi ng mga tier 1 team. Maintindihan natin yun kung sobrang daya ba talaga kung i-execute ng mga tier 1 team. Etong hero na to. Ano ba ngayon? Like, madalas ba sa support na lang talaga siya nilalaro? Offlane mid nilaro. May nag-offlane mid. Nakas nabi nung nakaraan ni Jay na ito yung ano. Sa bagay strength hero to no? Kung di ako nagkakamali. STR siya, tas melee. So, pwede mo namang, alam mo naman yung mga offlane ngayon eh. Tapos yung parang role pa na talaga niya is mag-buff, ganyan, 'di ba? So yun naman yung iba rin sa hinahanap sa offlane, yung talagang sustain. Saan na siya? Hindi ko siya makita dito. Nung nakas ko kasi ito nung nakaraan, sobrang hirap niyang palang laruin kung may kalabang ka mga teamber kasi may burst sa'yo eh. Ang lakas niya mag-sustain. Pero kung may, okay siya sa team fight, pero kapag may kayang man-burst sa'yo... Oo, i-check ka, no? Ano ba? Frog Stomp. Ito yung may damage overtime yung parang... Yung second skill, may stun, may slow. Catchulick. Ito yung merong dispel, diba? No? Yes, yung per skill. Like a dispel pwedeng sa kakampi or pwede rin sa kalaban. Third skill siya. Croak of Genius. Yeah, Croak of Genius. Ito yung merong... ang tawag dito? Nang bubus ng kakampi. Rin. Nilalagay sa teammate no? Buff lang din ulit. Pamparami ng buff. Direct mamaya, try mo nga i-reset ulit yung ano natin, Mike. May sumisit-sit eh. Ayun, ito nga pala yung parang may damage reverse. Yung parang pag tumama sa'yo yung skill, depende doon sa damage ng skill na yun. Like parang merong nagbabibrate pa na DPS sa'yo na unti-unting damage. No? Maganda sa kanya kasi kung ano yung buff mo, ganun din yung buff niya eh. Yun yan. Yung niya. Yun yung sulit, kaya parang most likely ang dami mo talagang buff. Nakikita ko ginagawa sa kanya nung offlane more on first item Aghanim Scepter. Shard talaga no, yung gusto mong itemize para dun nga sa naglagay ka ng crest, ikaw meron din no, o lagay mo sarili mo, yung nearest teammate mo magkakaroon din ng crest, yung mga ganyan. Yung encore. Ang problema kasi yung ano like paano ba yung sunod-sunod na itemization, yun yung kailangan mo malaman against dito sa iyo. Maganda lang malakas din siya sa lane kahit pa paano. Oy, shoutout sa mga tropahan dyan sa Facebook, si Aman Jan Gudoy, shoutout sa iyo boss. And ito, 2 Scar second pick sila. Titimber ba to? Itong mga Turkish team, yung Valinor. Double check ko nga. So, 2 heroes na to para sa Power Rangers. And Valinor dito, ano nga ba yung kanilang magiging next approach? Jakiro lagi first pick nila tapos sinusundan ng mga Centaur, Mars. Basic Phoenix, lang, no? Gyro, Tiny. Puro lane lang, no, na decent sa lane stage. Baka mga Tiny or baka mag-Mars na yun dyan. First series natin to mga boss. Yes po, first series pa lang po tayo, no? And this time, 4 na series ang i-cover dito. Yeah. So lahat kami possible yung makita, ma'am. Ganda ng hairstyle ko ngayon, Korean hairstyle. Korean na. Ano to, ito yung tipid na hairstyle. Pagkatapos mong kuskusin ng towel habang pagkatapos mong maligo, yun. Ganun mo lang. No need magsuklay, no need like yun ang gel. So Tiny nga. Ngayon, Jakiro ka na sa bagay, no? Kumbaga, parang, ang Tiny naman ngayon, decent siya dahil na-flex mo ng post-4 to mid. Good morning din sa'yo, no? Kay Gleric. Yan. Meron naman, so far, nakapagpagawa naman sila Owa doon, nasiraan sila sa may tapat ng Pegasus. So, naayos naman yung sasakyan. Mabit saglit lang yun pagka pinagawa mo yun doon sa Pegasus. Lahat ng sira, nagagawa doon. Ayan, shoutout sa inyo, no, guys, sa mga nakatutok agad sa ating opening series. So, Valinor, alam naman natin si Tiny, no? Flex naman, ganyan. Pwede mo i-run sa 4 and 2. Naka-live din tayo boss sa YouTube, So, kung gusto nyo i-switch up to YouTube. Okay, Underlord. Okay. Counter sa Tuskar, di ba? Like yung Pitap Malice, yung Snowball Save, medyo mahirap i-pull off. So, ito pa, parang pagkalaban mo rin tong palaka. Gusto mo ng gusto mo ng team item. Yung tipong may sabayan mo. Crimson sa inyo.
Para yung damage niya ba, doon siya dumadamage yung sa ulti niya, pati doon sa may second skill eh. Hindi ganun ka-OP, pero yung tuloy-tuloy ba, ang laki kasing parang drums of slow yung ulti nito eh. So, Mas malang dyan, wag ka magkakamali doon sa combo mo kasi sayang yung effect. kailangan talaga magaling ka sa rhythm game, no? Kasi pagka clinic mo yung ulti niya, mapapalitan yung skill mo, magiging yung kailangan mong pindutin doon sa ulti. Bawal ka magkamali. Kamali ka, sayang yung ulti. Ano yun, di ba? Yung isa damage, isa movement speed, yung isa heal ba yung isa? Heal. Heal na. Heal yung isa. Heal. Tatlo yun. Tapos kapag may ags ka, pwedeng dalawa pagsabayin mo. Kaya kasulit yung first item ags agad dahil dama mong sobrang grabe ng buff. Ang tako nyo sa mana, no? In a way. So parang kailangan mo talaga dito Arcane. Arcane. Yan. Ay, nakita ko talaga possible laging ginagawa sa kanya Graves Agarims eh. After nun, parang hindi na ako nakapanood na nag-boost pa to yung mga tipo nag-Shiba, nag-X. Pero ito, Luna, ang answer nila dito kay Underlord. Sabagay, no? I mean, kung ganito nga nag-build yung draft nyo, meron kang Largo, andyan yung buff, sabayan mo ng Luna yung timing nito, no? Baka pwede mo naman ma-abuse. Ito na yung sasabi mo. Sila yung kumuha ng Timber, actually. Ayaw nilang support yung si ano nata dito. Si Largo. Oo, possible. Pwede. Baka maging, ano to? Post 5. Sama mo kay Luna. Oh. Dahil ano naman siya eh, mili naman siya eh. Oh, may tigatang kasi Luna, nababapan mo pa. Pwede eh. Saan tamis nyo dito sa series ba nga, boss? Di namin alam. Hirap eh. Pero siguro safest na lang. Power Rangers na yun. The first 10 kills, lapagan yun yung Valinor kung meron. Valinor, meron yan. First Direct tayo din, lapagan mo na yung first 10 kills ng Valinor pag meron. Lapagan mo ng 5H lang. Kung apa yung F10 kills na yan, lapagan mo na habang nagdadrop pa lang. 5 hamster. 5 hamster. 5 hamster. So, fourth pick tayo dito para sa side ng Valinor and they went for the Viper. Puro nga naman may kailangan ka nang i-break dito. Luna and ano yan ha. Luna and team version dyan naman nagsishine yung Viper. And pataas-taas na chance na Viper mid na to. Sobrang pipe game naman nito para sa side ng Power Rangers. Nakita mo, Viper under their tiny Jakiro. Kailangan mo di ka mag-pipe. Mukhang ano yung gusto trippings nila dito. Ito yung tiny support na to. Di sa bagay para mag-enable din yung ano nila. May-enable din nila tong Viper, no? Diyan naman maganda pag magba-Viper mid ka, automatic goods na meron kang billing support. Sa Matuskar, SB, yan, Tiny. Pero no, ang take nila dito, like nagbaban sila ng Beastmaster mid, yung ba yung idea nila? 10 seconds remaining. Wala na, sige. Malakas ba si Beastmaster against Viper? Yung pala yung tanong ko. 5 seconds remaining. Sa mid? Hindi, okay lang kay Viper. Pwede ba nila eh? Ano to eh, Mongoloid na hero na to si Viper niya, kahit anong kalinyan para sa akin. Kahit na kontrain mo eh, wag lang talaga yung sniper. Wag lang talaga sniper kalinyan kasi pag sniper kalinyan na out of option siya, hindi mo maharas. So, magsi-second skill ka, magpa-farm ka lang. Pero yun maganda sa Viper dahil kahit ano nga makalinya, pwede ka naman mag-farm ka lang. Siguro ano lang din talaga, no? Binan nila yung BM baka kasi ito yung mag-amplify lalo sa draft ng Power Rangers. No? Kasi nga, more on Luna buff na yun to eh. Buff na yun eh, diba? Luna Yun eh. Dire-diretso lang yan. Baka hindi nila kayanin. Counter, sniper, BM. Baka yun nga trip nila. So, Power Rangers, last ban. Bida nila yung Ursa. So, Timber offlane na to. Mid-hero mo, para sa Power Rangers, may naiisip ka ba? Last pick naman sila. So, like, kung gusto mo ng decent na nakakalin dito kay Viper, any range naman, okay lang. Kunyari, mga Lina. Ang tanong ko pala, no? Yung shard ni Largo, yung buff na, kunyari, sa Solar Cresters galing sa item, kailangan sa kanyang item yan. No? Diba? Hindi naman pwedeng galing sa teammate, no? So, okay. Juggernaut, tatanggalin nila dito. And para sa last pick ngayon ng Valinor. TA na yan. Timber, oh. Safest na, no? The Valinor to, the Turkish team to. Team Turkey yan. May nagdodota pala doon. Nagulat nga ako. Sino ba ito player na ito? Ay, nagdodota pala sa Turkey, no? Five stack pa, diba? Yun yung malupit eh. Naguto, 5 stack. Naglaro na rin ng qualifiers yan. So, Monkey King. Okay, Monkey Carry is back. Dalawang stream sa YouTube. Sa bagay, no? Maganda ka naman mag-Monkey King kung para i-choke out mo na tong Timber so high pick nila. Walang kalalagyan to kahit saan kalumin, Viper mid or MK. Lakas pa nung kasama ni MK si Jack.
Gets mo naman, no? I mean, kanina pa nga like sa sequence ng mga pick ng Valinor, talagang more on a lane stage yung priority. Pero what's this? Rubik mid ba to? Possible. Yan na tayo lalay nila sa Viper. Yan. Kaya ni Rubik yan si Viper kasi mag-6 ka, kumain mo yung Kunin mo yung Nether Toxin, di ba? Duraan mo rin yung Viper. Kakuha ka ng Vipers. Dahil nga skill. Tama, may Underlord, di ba? May Jakiro. Nikki, cool. Okay. Oh, parang medyo Rubik game nga naman in a way. Yung dami mong makukopya. And kung naghanap ka nga ng pang lane kay Viper, any range is possible naman eh. Basta range 0 ka ngayon, hindi ka naman namabuli ni Viper. Nikki cool para sa Rubik. So ito, pwedeng inaanak ni Kuya Nick siguro. Kasi may pinsan na eh. Meron pang pamangkin. Ito inaanak siguro. So kompleto naman na yung drop para sa magkabilang team. Ang ganda nung, gusto ko yung drop nung Power Gusto ko Ranger. yung drop nung Valinor. Valinor. Kahit pa paano, tingnan lang natin kung mag-work ba. Siyempre guys, i-share nyo na nga po itong live stream natin, no? Kakasimula pa lang naman natin. This is game 1 ng ating best of 3 series. First series pa lang tayo guys. 4 na series i-cover natin today. Wala nga lang tayong stream B sa mga nag-aabang dyan dahil pahinga ngayon. Yung qualifiers, tomorrow ang start ng close qualifiers. So meron pa ng break na pagkakataon para sa pumasok ng open qualifiers to kasi at least may pahinga sila, no? At syempre, sali na rin kayo sa ating Telegram group chat. Andyan yung mga prediction alert talaga, no? At meron din tayong pag-giveaway dyan, especially lalo na pagka meron tayong main event. So sali na kayo guys. Scan nyo lang yung ating QR code. Yan. So simula naman na yung ating game 1. Waiting lang tayo dito guys. Nakita ko din na nag-comment na si Sinabawang Baby. Oh, Sabi, Poly Kim mo, wala ka namang di mag-game 3 plus technical difficulties pa. Yung mga gano'n. Grabe ka talaga. hihiling mo agad eh. Oo nga eh. Nasilip ko kanina eh. Nag-pop up na gawa nitong mga WXC points. And syempre, speaking of WXC points guys, malapit-lapit na. 25 na. Ito na ang tinatawag nating Pecha de Peligro. Ayun hindi ko alam. Like kung paano ba yung WXC points. Tatapusin ba yung Ano lang yan? Katapusan na siguro. Fisher? Yan. Hindi kasi 1 lang din naman yung Fisher. Pwede Diba? siguro. Kung damay na yun, idamay na sa Hindi natin mapag-usapan din masyado dahil nga tawag doon. Walang Nostra eh. Sa Nostra usually inaano yan, di ba? Parang nakikita. tinatakal nyo yan. Hintayin natin na magkaroon ng Nostra ulit. Doon mo naman malalaman yan eh. Saan kayo dyan? Ako gusto ko doon, naniniwala ako doon sa 5-man Turkish team. Parang gusto kong manalo yun. Ang problema lang, hindi ko pa kasi nakikita talaga to na kinas ko sila. Nasilip ko yung ibang game, okay. Like kahapon, sumilip ako nung natalo sila. Pero, alam mo yun, yung baka mamaya kapag ito yung kinakas mo na. Tinalo nga nito yung Nemiga, di ba? Tapos na-invite niya. In-invite yung Nemiga after mata. So ito na tayo, may drop tayong interesting facets. Oo, wala naman. Poison Burst. Yung Poison Burst, ito yung first kill. Ibig sabihin kasi ayaw mo mag-Nether Toxin ito. Tama naman eh. Nakita mo si Rubik, no? Rubik, makaka-lane mo, automatic mag-Poison Burst kata. Ito yung mga pang-own mo rin naman sa mga range hero gawa. True. Ito yung kapag nag-i-stack yung first kill mo, puputok. So, nagkaroon tayo ng adjustment for Viper dahil nga doon sa Rubik last pick. Oo, tama naman. Ang problema lang niya, kapag ganyan yung build mo, automatic Viper Strike talaga mako-agaw ni Rubik sa'yo. Mas masakit, no? I mean, yung break, may Monkey King kayo. Maganda lang yan, ang laki ng threat sa Rubik. Kasi kahit papano, isang, like, pumunta si Jakiro, pumunta yung Tiny, mamatay ka na yan. Yep. And ito naman na tayo sa ating Bounties Exchange. Mukhang decent lang naman. Si Sauron nandito. Saan? Si Sauron? Ayun na si Monkey King. Si Sauron. Okay. Tanggap lang yun. Lubang-lubang Viper na to Viper na yung Viper na Viper lang. Classic lang. Classic. Parang update na item Medyo na-miss natin tong Rubik mid na to hindi masyado. Support nga, di masyado gamitin di ba? Pero parang naglalagi tayo dito, Derek Oo nga, no? Medyo tayo. Anong oras na ba? 5:00 pa lang. Boss Kimo, ask ko lang sana if kung dalawa lang yung string ng gitara ni Largo, bakit tatlo yung Pihitan. Bakit tatlo yung pihitan? Oo nga, Oo tatlo nga, yung pihitan. Dalawa lang ba talaga yung string? Like, pag tinignan nyo sa Hindi ko pansin Hindi, pero really good chinek niya yan, no? Talagang dalawa lang yung string, pero tatlo yung pihitan. Design. Gets natin yung tatlo yung pihitan, kasi tatlo yung skill niya na yung sa tempo. Pero, Sige, di ba? Kasi dahil tatlo yung skill niya, pag nag-ulti,
Kailangan tatlo ipihit mo eh. Oo, pero yung dalawa lang yung string, tatlo yung pihitan, ayun yung weird, no? Hindi, parang design lang siguro yung string yan. Di ba? Design lang yung string ng gitara. Pero kasi tumutunog eh. Wala nga namang tumunog yung diba? gitara na sa pihitan, di ba? Medyo maganda. Maganda yung observation skills mo dyan. Active na active ka. Balinor tayo dito, boss. Ako, tiwala ako dito sa Balinor. The Turkish team. Kala ko walang nagdodota dyan sa lugar na yan. Meron pala. 5 pa ka mo. Oo, Stuck 5 pa man yan. to. So wala naman tayo magaganap dito para sa ating early stage. Direct atin ba to? Biglang naglalagi-lagi ah. Oo. Sa ano ata to eh. Live feed to eh. Radiant's bottom tower is under Pwede. Possible yan. Wala, di na kami nakapaglapag, boss eh. Gusto ko sana tumaya ng first 10 kills dito sa Balinor eh. Hindi umabot. Oo. Nawala daw, sabi ni Direct. Ayan, medyo smooth naman na ulit. Thank you. And Rubik ka, so far, decent yung kanyang nagiging lane pa. Level 2 poison attack na para sa Viper. Ito lang kayo ko dyan sa, ano na yan sa pasit ni Viper, kapag ka hindi ka nakapatay sa lane. Ano Ang yan, hirap ng pang-farm mo nga yan. Kasi nga yan yung gusto mong build, gusto mong pumatay. Ngayon kung hindi mangyayari yun, parang ang labo ng scaling niya. Hindi katulad nung parang ginagawa ng mga Viper ngayon na medyo nag-BBOT, naka-poison, naka-ano lang, naka-max lang ng second skill. Pero to Largo, hinampas ng gitara. Di ba matibay yung gitara nito dahil kahoy-kahoy lang to. Pinapapalo mo sa bato. Turtle daw yan eh. Masira. Manch naman yan, naglaban na yung pagong, pati yung palaka. Mga amphibians. Oo. Nga naman kasi ginawa yung pagong si Tiny. Kwento mo sa pagong yan. Pero ito nga yung nakatakot lang. Kapag umangat ka sa creeps, automatic, may sinda ka rin kay Viper. Oo, yun naman talaga yung essence nitong ganitong build ni Viper, di ba? Talagang gusto ko niyan lugiin sa lane, hindi ka makakalapit basta-basta. Lalo na pagka nag-level 3 na yung poison attack niyan, automatic yan. Lift, under the tower, then TP, Tuskar, looking to help out. Viper dito, fighting back over to Nikki Cool. Hindi ka lang ganap yung magiging damage output. Kaya nang patayin yung dalawa Pero yan. same goes, dumating yung Tiny. They're gonna be in trouble. Immersion dito, goes down, fade ball damage! And not to take down the Viper, at least for Nikki Cool, he survives. Nasulit, hindi cool. But for Viper, Ay! Naku po, yung Monkey King si Sauron. Hinahanap yung Sing-Sing! Blah. grabe ito confused mag-boundless strike eh. Pero at least tumama naman, di ba? Yun naman yung maganda. Na-sure niya yung boundless strike niya doon. Si Sauron. Sauron din eh. Oo, Sauron nga pala yun. Diyos ko. So patay doon, Rubik. Pero okay na rin yun for Rubik na nakapag-reset ka na lang kasi abangan mo pa yung power rune. Ba't may poly? Hindi ka na makita dyan. Thank you. 4 minutes. 2-1 yung ating score. Kevin kay Viper, sobrang sulit nun. Imagine mo, ginang ka na, ikaw na yung ginawa ng Oo. play. Naka-first blood ka pa. Na-reset ka pa. Pagbalik mo Totoo. ng lane, happy-happy ka. Kahit sabihin natin hindi mo napatay yung Rubik, as long as first blood naman yun, okay lang sa'yo. Direct may nagsasabi dito, dalawa daw yung live natin sa YouTube. Baka na doble. Okay. Pero ikaw naman na lang boss kung dalawa yung live dyan. Pero the boundless, tatama naman. Jakiro dito, he'll live. Andun yung sustain. And for Sauron, no, yung mata ni Sauron, nung nakita mo, may ilaw. Oo nga eh. Nawala na yung mata. Pero yung dila-dila dito nung Largo, mamamatay yung Monkey King. Mamatay. Dali siya kay Alberca doon. Pero ang sarap ng buhay ni Alberca dito. Isipin mo, timber ka na. Dire are scanning. Lamang ka pa kay Monkey King sa lane. Kachilik. Kachilik kasi. Kachilik, yun yung nanghihila. First kill. Ngayon ka lang makakasta si Largo eh. Hindi ka pa alam yung mga skill niya. Yung third kill, Croc of Genius, gano'n. Grok. Tapos Frag Stomp, diba? Frag Stomp yung second skill. Ulti amphibian bullshit. Kaya mo na yung ulti. Kasi pag minatugtog yung Tara, yun na yun. Basta minatugtog. Ultimate buff na lang. Hindi siya bagay. Kung ito yung babap mo, Luna, Timber. Oo, diba? Sulit yan. Sulit naman talaga eh. Maganda dyan yung buff niya na nagbibigay ng ng damage eh. Buff mo si Luna, tas Lucent Beam ka ni Luna. Yung amplification, di ba? Meron siyang binibigay Dire na. are scanning. So 6 minutes, Arcane Rune makukuha ng Viper. Wala naman siyang battle, pero at least ma-deny mo to, ano? Kay Rubik, yun naman yung importante doon. Bottom lane, the aggression continues. Delikado dito. Team Berso, the chase continues from Sauron.
Kitang-kita, boss. Inilabas na yung eye ni Sauron. Easy kill. So back to bottom tayo. I mean, 2 supports. Andito pa rin naman, Largo. Largo ni Tildain. Tower is under attack. Kasi yung pangalan niya lang, pero si ano nga yan, si Koblak. Oh. You were doing very well. I'm very proud of you. So grabe yung yung parang init dito sa baba. Laging andito yung mga supports. Kung ikaw din kasi itong Power Rangers, gusto mong suportahan si Tildar. Parang, syempre, mo siyang ipa-own, no? Eto na. Nagkakaduraan na. Level 1 other toxins, so not much a big deal for the Viper kung manakaw pa ni Rubik, pero mamaya kapag inangat-angat niya pa yung level niyan, doon delikado. Kailangan mo kasi maglagay kahit isang points, lalo na nung ginak siya na for siyang maglagay nitong second skill. And kaysa nga naman, Viper Strike lang yung lagi makukuha ni Viper. Oo, yun yung Di masama. Rubik sa'yo, di ba bullshit yun? Pag di ka naglagay ng second skill, agawan ka niya ng skill agad. Auto Viper Strike na yun eh. True. Kahit di mo pa kinakasa. Level 2 toxin yun na. Okay, so magka-transition pa rin siya dito dun sa toxin na Makafarm, at least pa yung pang-farm siya sa jungle. Dahil mahirap na rin naman talaga, no? Makapatay sa lane. Rubik kasi yung kinuha nila dito. And ano to? Okay. Pilak yan. Pilak para sa first item ng Rubik. Pero on top, andun yung Catch Leak together with the Eclipse. Combo builds nga yun, no? Dirty combo, no? Hinatak ka sa Eclipse. Pero bottom lane, Mini hook yun eh. Sauron, nilabas na naman yung mata. Hindi nila kita parehas yun. No? Kumbaga parang nag-expect lang sila Luna na nandun. Nung nakita nila, once na nag-show up, nag-auto-eclipse na siya eh. Hindi abot ng range ng eclipse na yun. Nakachilik lang. Yun yung maganda pa sa Catch Leak, ano? Like, target spell to eh. Hindi Ah. tulad ng hook na, alam mo yun, kailangan mapatama mo talaga. Sobrang sulit eh. Click mo lang sa kami mo, click mo sa kalaban. Napakadali lang, di ba? Dota nga, pinapadali nga yung Dota ngayon. Yan nga yung sulit dyan. So, farm after farm na lang muna dito para sa Viper. Maybe gusto niya ng marush yung BOT, pero GZ dito, Uy, siya tingin matatagpuan. siya, Alam nagkakabak din siya. niya, meron siyang tag team dun, debuff. And there goes the Pit of Malice. Toss play over to the Largo. Largo dito till the end. Makakatras naman dito yung Largo. And the rest, Blood Grenade slow, over to GZ. Level 5 tayo nito ha. And Paano darating din yung Jakiro. Bringing more heroes right now. Dumating pa si Sauron! Sauron! And with the Boundless Strike Immersion, they found him. The snowball to buy some time. 5 na to, boss. Pero dinamihan na talaga literal ng ang tawag dito, Valinor. Baka gusto nila i-kick out na si Luna. Okay naman yung timing eh. Oo nga, no, Valinor. Alam ko may Valinor sa sa Lord of the Rings? sa lore ng Lord of the Rings, like lugar yun eh. Tapos si Sauron nandito. Baka yung Turkey yun. So easy lang. Top tower is under attack. Yan nga. Kinik out lang talaga nila si Luna. Okay naman in a way, no? Parang si Luna kasi kaya naman ito mag-jungle. Alam naman natin na ganun yung hero. Pero yung manalo sa team, So talagang pinaalis na sila dito. Andito pa rin yung 5. pabor sa kanila to eh. Like, ma-open up yung top. Mas mobile yung hero nila dito eh. Alam mo naman si Underlord meron tong Pin's Kit. So talagang maganda yung pinapakitang simula dito ng Valinor ha. And magandang hapon din kay It Is What It Is. Yeah. Going for 5. Diba? Like both sides naman. 5 game. Kung titignan natin, no? Talagang malaking bagay. Ano ngayon kasi ito, yung mga team item ngayon sa Dota, it's kasi parang whatever happen, dapat lagi may bomb. For example, every game dapat may drums, may crest, may pipe, may crimson. Since ang maganda sa team item ngayon, undispellable. Tapos kung kayo, walang team fight item, kalaban mo meron, parang lugi na agad kayo, no? Maganda kasi dun sa mga yun, yung timing ba? Like, lahat ng nangyayaring objective sa Dota, papunta sa timing eh. Imagine mo, pag nag-20 minutes, magto-torment or 21, umaagaw ng shrine, onward, like sabi natin 18 minutes onward, gusto mo na nga mag-Roshan eh. Oh, 'di ba sabi ko, doon galing yung elves sa Valinor. Diyan nag-start yung war bago mapunta sa Middle Earth. So 10 minutes, 5-3 yung score natin. Lord of the Rings nga kayo. Lord of the Rings fanboy nga kayo. Ayun, gusto. Direct sound trip naman. Phylactery na si Nikki Cool dito. Ito lang yung medyo hindi pa natin mapil, no? Hindi pa siya nakaka-rotate, hindi siya nagagank dito.
And bottom tower, mukhang ready to defend ba? Team Burst lang muna yung magpapakita. Aware siya kung nasan yung Monkey King. Di na nga lang mapuputol yung puno. Makababa pa rin doon yung si Sauron. Lalabanan ka rin Sauron dyan, Pops. Immersion, there goes the snowball para hindi ma-build up yung kanyang Jingu buff. Then Mischief, hiding, and makapag-disengage pa rin naman after this. So makapag-out dito yung Monkey King. Makuha ata ni Rubik yung sakay-sakay sa puno. Dati favorite ko yun si Rubik nung naglalaro pa ako ng Phosphor. Kapag kami kalabang MK, auto Rubik ako. Kasi, Kung may puno. Oo. Tapos nabulin mo. Tsaka ang daling mag-word-word yun kapag sa Rubik na makuha mo yun. Pero ito, back to Nether Toxin lang siya dito. Baka magkapusyan, no? Sa mid lane kung may Nether Toxin. Pagkalaban mo ito, dati tinismokan talaga yan si Rubik. Pero ito yung Avalanche. Rune secured, that's amplified damage, but they got the Viper spray. Uy, What a beautiful ganda ng snowball! Papunta to sa high ground Immersion! neutral, and on the high ground, they have the advantage. Kailangan mag-atrasan dito ng Valinor and the stolen Fiend's Gate. Not the useful spell para dito sa Rubik. Pamatay pa rin naman yung Underlord regardless. And now for the rest, continue pa rin naman. Viper dito, building up the poison attack over to the Timbers. So di nga lang enough and dropping the Eclipse. Jakiro dito is gonna be in big trouble. There goes the gate used for the Rubik. Suddenly showing up. Tiny dito, they found him together with the Fade Bolt. Phylactery slow. Delegado dito yung Tiny. And another casualty on the side of Valinor. Pero finally, napatay naman nila yung Timbers no? Sa exchange na yun. Pero grabe naman yung ginawa ni Timber doon. Nahila niya kasi yung creep wave. Nahila niya yung neutral. Kung wala ka na yung target yung snowball doon Nasa Reaper ka Imaginein mo, naabot yung neutral. So, OMG. sobrang naligtas mo yung si Rubik, bin-hyperstrike na yun Drawing dead na yun. Drawing dead na silang dalawa doon. Wala silang ibang i-snowballan kundi hero. Imaginein mo biglang dumami yung Valinor doon. Sobrang wak lang talaga nung pagkaka-snowball niya papunta doon sa taas. Naging area pa nila Sila pa yung lumamang bigla, no? Tatlo sila nandun sa taas bigla sa high ground. Na-interrupt lang din ako kanina. Yung gusto ko sabihin, like, itong Ruby kasi pag kalaban mo to sa mid, lalo na kung ganito kayo, Viper, that is mo to Like, try mo siya hulihin. Hindi pwedeng... Lilina mo lang yan, hindi mo matutulakan ng creep wave to Oo, yung pa-farman nyo lang, no? Sabi ko, Fade Bolt yan, pati Nether Toxin. Baka ma-push mo yan. Radiant po, boss, yung Valinor yan. Power Ranger, itong nasa diary. Yung may R. Go, go, Power Rangers! Ay, nag-smoke na nga dito yung side ng Valinor. Sa may top, Sauron, bottom lane, naputol yung puno, Napahiya. no? And dahil dyan, makapag-disengage pa rin naman yung Monkey King. Pero look at that, Timbers solo killed Sauron. Alberca? Pero Luna, they found him. So magpe-pay off naman dito yung smoke play. Largo trying to help him out. Nihil Yung pa. sustain given together with a lick. Mamatay ka rin yung Luna. Pit up Malice, there goes your gate use. Delikado dito yung Pala. Largo. Iniwan na rin naman ng teammates niya, no? Dahil yung nakuha ng Rubik, 3 grab. Sayang, muntik pa nilang abutan dun yung isang hero. Pero teka lang, mid lane naman yung magiging atake. Si Tihi nagpa-farm Si sa Tihi. mid lane. Rubik dito, stolen macro fire bago mamatay si Jakiro. Ginalingan niya dun. Yan. Mas hindi mo na siya mapapalis lalo niyan. Bahala na kayo, no? Ang sama lang naman na nangyayari sa kanila dito, like, Monkey King carry kayo na nag-diffusal first item. Ngayon, kung hindi mag-i-scale yan, parang ang hirap ng scaling nito pag di pumapatay. Tama pa naman yung build niya. Level 1 yung second skill. Paano pa-farm yan? Compared mo kay Luna, no? Ito, pa-Manta style na standard build lang naman. Pero after Manta style, dito natin malalaman yan kung ano ba gagawin niya. Mag-aganis ba, di ba? Doon pumapasok yung Ags dyan after ng Manta So, ulit yung aganims kung diverse kayo, pero yung ganito, kahit tatay hindi ka mag-aganims type dito. Yung classic lang. Right click lang talaga. Right click and stats. Manta, Butterfly, BKB, yung mga ganun. And mukhang gustong gamitin naman dito ng Power Rangers, no? May macro fire nga naman kasi yung Rubik. Yung Viper ngayon ko wala napansin, no? Nag-ano pa siya, threads. So talagang for the right click build na. Going yung, fight siya, going fight. the position niya dito. And that's gonna be Tiny. Found and dead. Mamatay dito yung Tiny. Tower push secured para sa side dito ng Power Rangers. It's 3 key advantage on their side. Lamang na lamang sila in terms of resources dito kasi nga hindi nagpa-farm ng matindi tong Monkey King And worse, sinolo kill kasi siya ni Timber Subos. Ano oras po laban ng playtime? Wala po, boss. Bukas pa po. Bukas pa. Bukas pa. Bukas ang close qualifiers ang simula, guys. Dyer's May bracket na ba yun? Like, kung sino yung magkakatapat? Parang wala pa eh. Meron yun. Ano yung pagkakasunod-sunod ng pattern meron yun. Dyer's Sino kaya makakalaban nila? Case run dito, makakuha immersion.
Tatakbo lang. Then, diretso pa rin naman, no? Yung pressure sa may mid lane. Stolen, another Toxin. Pero andito yung Monkey King with the Diffusive Blades low. This Rubik. Wala nang magagawa dyan. Patay yung Rubik dito. Tama ba yung nakita ko? Straight Ags yung gusto niya nang gawin after ng kanyang pilak. Maganda naman, para double skill ka na agad. Parang yaman lang mo kahit mag-4 step lang muna. Or... Dire's Dati kasi kapag ka-mid ka, ano yan eh, dapat naka-threads pilak ka. Hindi ka top zone. Threads pilak, kadalasan nga nag-o-octa rin pa yun eh. Parang after nung threads pilak, mag-o-octa rin. Yung 4 stop, decent lang naman. Kumbaga, pangit lang kasi ito sa Rubik dahil hindi mo naman itutuloy na pike eh. Magiging support ngayon, mas naniniwala kong okay pa rin yung mga naka-dagger BKB ka lang. Kung Yung gusto dagger, mo. yan. Sa okay talaga. May pipe na dito yung Underlord. Baka ito naman na yung game changer item. Pero speaking of Underlord, siya yung makikita dito. And what can you do? Pipe against Timber, pure damage yan. Namatay yung Underlord. And look at this, GTI. Babaka pa sana siya. Buti di siya napadura. Kung napadura siya doon, no? Napanether toxin man lang. Kabulit yan. Buti ka mo, hindi tayo nakataya ng 5 hammer. Oh, naisalba tayo. Laban naman eh, 19 eh. Oh. Buti na lang. Stolen toss. Patama yung teammate mo. Bato mo si Palaka. So by the time na makuha niya itong Ags, hindi pa siya level 3 spell steal, no? So matagal pa yung cooldown ng spell steal niya. Basta kasi sulit naman yan. Makuha mo yung makapag-ags ka ng level 2 yung spell steal. Sa Underlord nga lang kuhaan mo pa siya ka Fit up palis Firestorm. Daya pa naman ng Firestorm sa Rubik. Sobrang sakit ng Firestorm pag ikaw yung Rubik gawa nitong Arcane Supremacy. Malapit pa, di mo pa ma-figure out kung kay Rubik ba yung Firestorm o hindi, no? Pag ikaw yung kalaban. Kasi parehong green lang din eh. Uy, pitumutulog itong gitara. Binibit siya ron! Eto na, baited nga dito, Viper. Yeah, yung pike niya doon, di ganun ka-effective, mamatay yung Viper. And look at them, they wanted more, they found one. That's gonna be Underlord, kitang-kita, Pit of Malice will be dropped. Now, the chase continues, wala nga lang aabutan yung the rest. Maybe Jakiro kung sakaling maglagay ng ward, I don't know. Pero again, that's gonna be Underlord. Now, Walrus Punch na this time around, pero Monkey King pulling off that Wukong's command. Stun kasi siya! Yun, no? Para sa Hindi. Wukong's. Nasa second skill siya nung Palaka, boss. Palaka, I Hindi naman see. makasa. So yun lang. So namatay nga doon yung Underlord. And same thing with the Tusker. Nakakuha pa rin naman trade. And finally, Wukong's command committed para dito kay Sauron. And over to GC. GC naman dito. Mamamatay pa rin. Timber Saw with a Whirling Dead. Double kill. Ice Pat catches too. Rubik dito. Dinilaan. Toss play. Dinala yung Jakiro over to the Monkey King. And a wipe secured para sa dito ng Power Rangers. Ang ganda sana nung setup ng Wukong niya. Pero grabe yung disable na nagawa nitong Palaka. Buraot. Kasi nakikita ko yung animation ni MK eh. Habang nangyayari yung lahat, gumaganon-ganon eh. Patigil-tigil. Kala ko ini-stop-stop niya, no? Tama yan. Ayun oh, may bato kasi dun sa Ayun. puno. Oh. Yung frog Oh. stomp, no? Ayun, 3 times siya na-stun. Na-interrupt yung Wukong's command niya. So, Power Rangers nga doon. Naka-easy wipeout sila dito. Na frog stomp nga siya dyan. Hindi na rin nga naman din sa may abot yung puno. Sigaw siya dun. Ito, ang ganda, oh. Fuck! Alley-oop. Oh. Yun ang masarap yung Ruby ka nakakuha ka ng ganun kill. Oh, snowball. There goes the stolen Firestorm para sa Rubik. Viper dito. Wants to continue. Largo dito in big trouble. And up by sustain. I don't think so. He'll be taken out. But same goes for the two supports dito ng side ng Valinor. And pipe activated for the Underlord. There goes the Walrus. They May found Viper another strike si set of Rubik. target. Mamamatay doon yung Underlord and Viper. Again, mabibigyan din. It's a triple kill for Alberca. Nahuli ni Nikki Cool, boss eh. Nakuha niya yung Viper strike dun. Sigaw nga naman si Viper pag ikaw yung Brinik. Sakit yan, boss. At kukuha pa nga ng Tormentor dito. Shard upgrade mapupunta kay Immersion. Minalas-malas lang si Kuya mo, Largs. Ang tindi nung nangyayari sa kanila. Grabe nila damage ni Rubik pati ni Timber so every team fight. Ba't nga sila nanggigigil kay Nikki Cool? Shielded pala yun. So, initially, sa start ng fight, may ice spot pala dun si Rubik. Bago natin makita ang... ngayon pala ito binalik eh. Yung after niyan eh. Kaya pala tapang niya, hinarap niya na lang si Viper. Naman, dumadamage si Timber. Dumadamage si Rubik. Ayun, nakuha pa yung Viper strike. Bang, Dinuraan. dinuraan. Ngayon ka lumaban. Ganda. Okay lang, pinapabilis lang.
Pinapabilis lang. Power Rangers pa rin. Iba pa rin ang Power Rangers. No choice ka naman natin. Kung ikaw talaga tong Valinor, kailangan Tingnan mo mo, ilaban to. Hindi kayo pwede Ang mag-farm. gulo sa replay, Ice Pat yung lumabas na, no? Firestorm naman pala, ano ba? Firestorm Viper Strike yung dala-dala ni Rubik. Ang sakit niyan, boss. Sauron, delikado dito. Ano yung Chakram Blade and Quick Burst. Now, Underlord finally showing up. Maybe a bit late, pero it's enough to take down the Rubik. Nicky Cool. Oh, hindi na mapaprotektahan. But it's no Snowball! I spoke too soon. Nicky Cool alive! And they are going to turn this. Triple kill for Sphere. And last one standing will be the Viper GTI on the high ground. But the Chase, they want to keep up. Kaya ba? Habulin Blink din yan, in one. Available. Snowball to stun him up. GTI dito. And another wipe for the side of Power Rangers. After nung 18 minutes, tuloy-tuloy na sila nagpa-wipe out, boss. Hindi na Nag-times up natigil, oo. No choice, sabi ko nga kasi sa'yo, no choice eh. Kailangan ilaban nila tong item nilang to dahil hindi sila nag-farming item eh. MK carry nyo, naka-diffusal Mage Slayer. May item naman si Underlord. Ngayon, kung ganito yung Viper nyo, nalalaban ka na eh. Hindi mo kailangan makipag-farman dito. At mas mahirap na talaga yung teamfight Ang nila. problema yung damage na grabe yung nagagawa nila. Yung Rubik. Si Sauron, boss, wala pang big. Nag-Mage Slayer si Sauron! Kaya nga, sabi ko nga sa'yo, naka-diffusal Mage Slayer siya, kaya dapat lumabang ka eh. Hindi ka naman pwedeng mag-farm ng ganito yung item mo eh. No, snowball save ng Tuskor, oh. Sanap-sap sila dyan. Tapos nakaganon pa yung Luno. Yan, tapos sinihil lang sila ni, ni Largo. And Rubik, once again, targeted. Pero andun yung shield rune eh. Not the easiest target for them. Monkey King again will be the first casualty on this fight. Naloko Then na. Underlord should be next. There goes the toss play stolen from the Rubik. GC found here. And tinawag na. They'll gave up. It's all over. Power Ranger dito with the victory sa ating game 1. Very convincing. Ilang beses din nilang na-wipe out, boss eh. Kumbaga parang pinadali na nitong Valinor yung pagkatalo nila dito. Pero ewan ko kay MK, like okay naman yung early nila. Healthy yung Underlord, healthy si Viper sa mid. Ang problema yung carry lane nila eh. Parang sobrang nag-boost up. Kaya nga nag-Monkey King dahil gusto mong counter si Timber eh. Pero yung ganun bang senaryo, sinosolo kill ni Timber versus si Monkey King nyo, alam mong something is wrong. Dapat ata talaga nag-farming item na lang, no? Like for the scaling. L4 Sauron dito. L4 Sauron. Wala. Akala ko pa naman palong-palo kasi ginalingan na niya yung tulong niya sa gitna na Oo, bilis, aga, diba? no? Kaya nga eh. Kumukunik sa gitna si Sauron eh. Hindi pala pwede itong mga to. Awit kay Sauron, boss. Okay na, at least nakita na natin yung potential ni Sauron na direct. May MVP ba tayo dito? Sino ba yan? Nasa Valinor pa kasi si Sauron eh. Sabagay. Pag sa Middle Earth, dun malakas si Sauron. Sa Valinor, hindi pa. Hindi pwede eh. Kasi yung Valinor yun nga yung lugar doon. Ba't naman nandun si Sauron? Oo, yun nga. Nasa Middle Earth Kaya nga, yan. mahina pa. Hindi pa siya dun. Hindi pa yun yung moment niya. Sa Middle Earth dapat. Toxic yung pinagagagawa eh. Pwede na siguro kahit sa Rubik MVP or sa Tuskar, no? Like sila yung may tamang impactful yung nagawa dito sa game. Nicky Cool, 6-2 and 15. Sulit yung pagkaka-last pick Rubik dito dahil nakikita natin yung nagagawang damage every team fight. Parang Yes. 3K, 4K. Alam mo naman si Rubik eh, ito yung gustong-gusto mong patayin agad na hero dahil wala namang pang save sa sarili to. Ang problema kapag core siya, ang kunat, tas sinisave ni Tuskar. Yun yung nangyari. So, laging ang dami niyang nababatong spell. Diyan naman nagsashine yung isang Rubik. Yes, and what a performance, no? Para kay Nicky Cole sa kanyang Rubik mid. At dahil dyan, dito magkatapos yung ating game 1. No? Siyempre. Mabilisan lang. And syempre guys, mag-short break nga lang din po kami ni Polly. Pagbabalik natin, game number 2. Valinor versus dito sa Power Rangers. Huwag po muna kayo alis. Magbabalik po kami dito sa May Clinic.